Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Cristina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, Westex Institute of Technology, J Aqua Farm and Resort, Vinya Soto Resort, Solis Institute of Technology Bulat, Derm Pure Aesthetics, Lucky Land Resort, VLD Hometel, Victorino Bitong Daria. Bena mga tugang, welcome sa satuyang programang Fight Sana, Issue Ora Mismo. Yan, dahilan po sa dahil makaibanan nyo niyan sikap igwa siyang very important na nilakad. Kaya ang programa natin ngayong Fight Sana, Issue Ora Mismo. Yan. Sa Giraray mga tugang, ang sa itulikod si Rosario Vistoso sa ngaran ni Cap Atles Hanaban na kung nasaan man sa lupalop ng mundo ngayon, na ako po ang makasama ninyo sa isang oras na pagtalakay ng mga napapanahon na issue dito lamang po sa loob at labas ng probinsya ng Sorsogon. Ngayon po ay araw na naman ng Miyerkules, August 20. Sa mga nagsa-celebrate ng birthday, of course, happy na birthday pa. Ito ang sa inyo. Yan, okay. So, maligayang bati sa lahat ng may kaarawan ngayon. At sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa nag-iisang telebisyon sa probinsya ng Sorsogon, na kung saan minsan sabi nila ay bias daw kuno, sabi ni Papa Bern. Ayan. Yun. Bias daw kuno ang Bicol TV Sorsogon. Bayaan nyo sila. Basta tayo nagpaprograma. Sabi nga. Nakatindi ng mga sound effects ni Pari Papa Bear. Oh no! Yun. Oh, basta tayo ay patuloy na nagbibigay ng impormasyon sa kanila. Bahala sila sa buhay nila. Okay. Sa ngayon mga kaibigan, bigyang daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, DPWH inamin Ghost Flood Project sa Bulacan. Supreme Court pinasasagot Palasyo, Kongreso, COMELEC sa BSKE postponement. Pangulong Marcos binisita EAMC sa Zero Bill. At sa hirit na drug test sa Pangulo, government officials libanan kay Padilla, linisin muna ang sariling bakuran. At narito na ang detalye ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. DPWH inamin Ghost Flood Projects sa Bulacan. Kinumpirma ni Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Manuel Bunoan ang pagkakaroon ng Ghost Flood Control Project sa ilang distrito ng Bulacan at sinasabing nagsasagawa na sila ng investigasyon sa nasabing issue. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon, sinabi ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na nakatanggap sila ng mga ulat ng ghost project sa Kalumpit, Malolos at Hagonoy. Sinabi ng DPWH Chief na may kahalintulad na impormasyon silang natanggap at maglalabas sila ng financial at physical report. Base sa impormasyong nakuha ni Estrada, ang kontraktor sa likod ng Ghost Flood Control Project sa Bulacan ay ang Wawaw Builders.
Isa ito sa 15 kumpanya na naunang tinukoy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakakuha ng karamihan sa mga kontrata sa pagkontrol sa baha ng gobyerno. Samantala, sinabi ni Senator Juan Miguel Zubiri na dapat ilabas ang listahan ng mga mambabatas na nagsulong ng mga palpak na proyekto ng gobyerno. Tinawag naman ni Senator Erwin Tulfo na pagnanakaw to the max ang nakukuhang komisyon at kickback ng mga kontraktor at ilang tiwaling opisyal ng pamahalaan. 545.64 billion pesos sa flood control. This is nothing less than a grand robbery of our nation. Sa salitang kalye, pagnanakaw to the max, pahayag ni Tulfo. Ayon pa kay Tulfo, bago pa magawa ang isang proyekto, hinihingian na umano ng ilang politiko ng 20 to 25% na komisyon ang mga kontratista at ito aniya ang dahilan kung bakit substandard o palpak ang mga proyekto at karamihan ay ghost projects na. Supreme Court pinasasagot, Palasyo, Kongreso at COMELEC sa BSKE postponement. Inatasan ng Supreme Court and Bank nitong Martes ang Senate House Commission on Elections or COMELEC at Executive Secretary Lucas Bersamin na maghain ng komento kaugnay sa petisyong inihain ni election lawyer Romulo Macalintal na ideklarang unconstitutional ang pagpapaliban ng 2025 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections or BSKE. Sinabi ni Supreme Court spokesperson Camille Ting, kailangang isumite ang komento ng hindi lalagpas sa 10 araw matapos matanggap ang notice. Nais ni Macalintal sa inihaing petisyon na magpalabas din ng Temporary Restraining Order o TRO o status quo ante order ang Korte Suprema upang mapigilan ang pagpapatupad ng Republic Act No. 12232 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Miyerkules na hindi lang naglipat sa pagdaraos ng BSKE mula sa orihinal na Disyembre 1, 2025 ay ilipat sa unang Lunes ng Nobyembre 2026 dahil pinalawig pa nito ang 4 na taon ang termino ng lahat ng barangay at SK officials. Kiniwestiyon pa ni Macalintal na hindi binanggit sa Republic Act 12232 ang salitang postponement na batay sa 2023 Supreme Court decision sa Macalintal versus COMELEC ay unconstitutional na ipagpaliban kung walang balidong kadahilanan. Sa iba pang balitang nasyonal, Pangulong Marcos binisita EAMC sa Zero Bill. Para masiguro na ipinapatupad ang zero balance billing, inikot ni Pangulong Ferdinand Marcos ang ilang pampublikong ospital na pinapatakbo ng gobyerno. Sa pagpunta ng Pangulo sa East Avenue Medical Center sa Quezon City, ikinatuwa nito na mas maraming Pilipino ang kumukuha ng libreng medical services sa mga state-run hospitals. Ikinatuwa rin ni Marcos na wala nang binabayaran ang pasyente paglabas ng ospital. Siyempre sa umpisa, information drive, hindi lang sa ospital pati na rin sa mga pasyente, and I think we are succeeding with that, anang Pangulo. Nauna nang binisita ni Pangulong Marcos ang Eastern Visayas Medical Center or EVMC sa Tacloban City kung saan kinilala niya ang dedikasyon at kabayanihan ng mga healthcare workers. Dahil dito, kaya dapat aniyang ikalat ito at ipaalam sa lahat ng tao para hindi na sila nagdadalawang isip na magpatingin, magpagamot at magpagaling. At sa pinakahuling balitang nasyonal, sa hirit na drug test sa Pangulo, government officials, libanan kay Padilla, linisin muna ang sariling bakuran. Hinamon nitong Martes ni House Minority Leader Marcelino Libanan si Senator Robin Hood Padilla na linisin muna nito ang sariling bakuran bago isulong ang panukalang drug test sa Office of the President at iba pang opisyal ng gobyerno.
Ayon kay Libanan, gimmick at theatrics lamang ito ni Padilla kung saan tinanggihan ng kongresista ang inihaing panukalang batas ng senador na isailalim sa taunang mandatory drug test ang Pangulo ng Bansa at iba pang mga opisyal ng pamahalaan. Ginawa ni Libanan ang pahayag matapos na madawit ang dating aktres na si Nadia Montenegro, Political Affairs Officer ni Padilla, na pinaghinalaang nagmamariwana sa comfort room ng Senado. Si Montenegro ay nagbitiw sa tungkulin matapos ang kontrobersya na itinangging nagmariwana siya sa CR. Binigyang din ng House Minority Leader na ang kaniyang posisyon ay hindi upang magprotekta ng individual, manapay para protektahan ang institusyon. Yan po ang mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Pagbabalik mo inyong likod, makalisang ilang paalala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Hanap mo ba ay budget meal na pagkain? Huwag nang mag-alala dahil nandito na sa Sorsogon City ang Anting Grill and Resto na sa halagang 99 pesos matitikman mo na ang kanilang tatlong special menu na bulalo, goto at balbakwa. Bukod doon, only rice at only sabaw na rin ng bulalo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na tikman ang kanilang special menu at iba pang pagkain na kanilang ino-offer. Ang Anting Grill Resto ay matatagpuan lamang sa Diversion Road, Barangay Macabog, Sorsogon City. Malapit lamang sa Sorsogon Provincial Hospital. Anting Grill and Resto is owned and managed by Eli Dineros. Committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Borok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For increase, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starbird Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starbird Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starbird Inn located at Alegre Street, Barangay Burabot, Sorsogon City. Or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864.
Cooperative is a multi-purpose cooperative offering a wide array of savings and loan products. GSAC offers high-yielding interest rate for savings for education, retirement, time deposit, affluent youth savers, and regular savings accounts. GSAC also offers financing services for businesses, agriculture, private and government employees, marketing, medical, housing, and many more. GSAC also offers allied services such as GSAC Mart, GSAC Hotel, and GSAC Diagnostic Center. For your medical needs, we have GSAC General Hospital Incorporated. To help you in your agricultural ventures, we have 222 Agri-Industrial Corporation. Visit the nearest GSAC branch now. GSAC, the keeper of your trust. Need a hotel? GSAC Hotel is a perfect option when you are on a budget. Nice room, new and modern. The prices are great. Very good option to stay if you need a good and simple hotel. They have air-conditioned rooms with free Wi-Fi. They also have fantastic family room, all of which deliver the perfect blend of home and hotel. GSAC Hotel is located at corner Luna Candol and Quezon Streets, Gubat, Sorsogon City, beside the GSAC main branch. Call them at 0930-1398-007 or at 0965-150-7477. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Okay, nagbabalik kita sa satuyang programang Issue ora mismo. Ngayong araw na po ito, Miyerkules na naman po, petsa 20 na. At bukas simula ng long weekend celebration. Simula ng long weekend celebration bukas. 21 Ninoy Aquino Day. Ano ba yung 25, Harold? Anong nakalagay doon? Sa 25? Yun, basta sa Lunes, simula bukas, 21 holiday. So, mag-a-absent lang kayo Friday. Tuloy-tuloy na ang holiday hanggang Lunes. Kaya sa mga gusto magbakasyon, ano na ito? Kumbaga, pagkakataon nyo na dahil sa long weekend. Okay, tuloy-tuloy tayo. Happy watching muna sa ating mga taga-subaybay. Si Doblidos, shout out Tabi Padi. Sa PCGS GMF Olympic, good morning mo po.
Good morning, Sir Sao. Sharing man po sa Barangay Piot, saka sa gabos na Women's President 64 Barangays of Sorsogon City. Diyos mabalos po sa gabos from Wilma Gonzales, ang may bahay ng dating kapitan ng Piot na si Sir Daniel Gonzales. Happy watching po sa inyong lahat. At sa lahat ng nakatutok sa atin, happy watching din. Mainit na mainit pa rin ang usapin ng flood control. Ano na tayo, sabi nga nila. Okay, so tuloy-tuloy tayo. Aha. Sabi ni Sir Ian, si Sir Ian Guardiano, sabi niya, good morning po, sir, musta ka na po? Galing mo talaga, naaalala ko tuloy boss ko ha. Ito yung driver ng aking tiyuhin dati dyan sa kahabaan ng Maynila nila or Maynila natin. Okay? So tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa. Sabi ko nga mainit pa rin na usapin ngayon ang flood control. Ito lang yung mga cost na ibig nating ipakita sa inyo or bigyan ng pansin. Sabi nga dahil sa ito yung mainit-init or sabi nga talagang tawag doon, yung pinag-uusapan na mga kaganapan pagdating sa flood control. Ito yung sabi dito sa Sorsogon Overview. May kilala ba kayong gobernador na kontraktor pa? Ha? May kilala ba daw kayo na gobernador na kontraktor pa? At inisa-isa dito yung mga project ng ng mga binigyan ng kontrata, mga flood control, mga concreting. Ayun. Inisa-isa dito at sa pagkakaalam ko, marami nito eh. Marami dito. Marami ditong ganyan. Sa Pilipinas, marami dito niyan sa Pilipinas. Ang sabi nga, nagiging gobernador na, naging politiko na, contractor pa. Kaya happy parang Makina Gomez pa. Parang body na Duka pa. Ito naman gobernador na, contractor pa. Or politiko na, contractor pa. No, saan ka pa? Dito ka na. Only in the Philippines. Yan nga. At mga kaibigan, sa usaping ito, talagang umiinit na, sunod-sunod na yan, na mga kaganapan dito sa atin, kung paano natin ito tututukan, kung paano ito magkakaalaman, paubayan na natin yan dyan sa taas. Diba? Abangan na lang yan ang mga kaganapan. Kasi, alam ko marami pang susunod nito. This time, ang inopen lang ng ating Pangulo is about sa flood control. At darating ang oras, itong mga road concreting, mga widening, mga open, road opening, masisiwalat yan ng isa-isa. Masisiwalat yan ng isa-isa. At makikita natin, sino ba itong mga mga politiko na involved. Di ba? Marami tayong sinasabi na mahirap maging politiko. Politiko ka na, contractor pa. Ganyan ang mangyayari. Politiko ka na, contractor pa. Meron namang iba na para malihis sa usapan or malihis sa intriga or sa tawag doon, sa exposure, gumagamit ng ibang
pangalan ng construction firm. Halimbawa, ako, siyempre, nakakahiya naman yun, governor ka na, may pangalan ka pang para sa construction firm. Ang gagawin ko, kukuha ako ng isang construction firm na fully registered. Royalty ka lang, ako nang bahala sa iyo. Gamit na yung pangalan mo. 'Di ba? Naiiba naman ito sa usapin diyan sa sa Albay. Yung sabi nga, yung contractor dito, yung SunWest. Itahasang sinabi na ang nagmamay-ari nito is si Congressman Elizalde ng AKB. 'Di ba? Congressman pa naman. Tapos siya pang may-ari nitong SunWest. Mahirap ito. 'Di ba? Mahirap ito, mga kaibigan. Parang Pero sabi nga kung sa katauhan ni Saldico, ni Congressman Saldico, parang ang dating niyan, at least hindi ako naging ipokrito. Hindi ako naging mapanlin lang. Sabi nga, kaysa kayo, ilinilin lang ninyo ang tao sa paggamit ng ibang mga dami. Paggamit ng ibang construction firm na alam ninyo na hindi naman sa inyo. Kung si Congressman Saldico, ginamit niya mismo yung pangalan niya, hindi siya nagpaka-ipokrito. 'Di ba? Kaysa, yun nga ang sinasabi natin, ang hirap pagka ganyan na gumamit ka ng pangalan, kumbaga nandamay ka pa. Dito sa atin, itong usapin ng Centerways. Balita ko, nagpasa na ng resolusyon ang Sangguniang Panlungsod kahapon na strongly support the leadership of Senate President Chis Escudero. Siyempre, para naman sa akin dyan, Sorsugano niyan. Alam nga naman kapwa mo Sorsugano na magkukundina. Kaya, suporta tayo. Di ba? Suporta tayo sa ating senador. Bayaan na natin yung ibang mga taga-ibang lugar na mag-bash or sabi nga, mag-criticize sa ating Senate President. Ang importante, dito sa atin, sinusuporta natin siya. Diba? Kung ano mga lumalabas, bahala kayo, patunayan nyo. Basta kami bilang Sorsoganon, alam namin na may nagawa sa aming maganda yan, kaya susuportahan namin. Yan. Diba? Kaya wag na tayo magpaka-ipokrito. Inako niya naman na itong Centerways, isa sa major donor niya. Di ba? Isa sa major donor niya. Isa sa nagbigay sa kanya ng suporta during election. Sabi nga, what's wrong with that? Sabi naman ni Senate President Chis Escudero, hindi ko naman alam na nung time na nagbigay siya sa akin, may mga kontrata siya sa gobyerno. Diba? Hindi niya naman alam na meron siyang mga existing na kontrata sa gobyerno. Kaya, in the first place, wala akong kinalaman dun. Diba? Maliwanag pa sa sikat ng araw. Yung usapin na yan. And mga kaibigan, merong merong pinasa sa atin na tinag tayo sa isang video na kung saan panawagan ito panawagan sa mga kasalukuyang nakaupong opisyal dito sa probinsya ng Sorsogon. Nangyari ito during the time ng ating senador si Chis Escudero, ay gobernador pa ng probinsya ng Sorsogon from 2019 to 2022. Ayan. At dito sa panawagan, itong pangyayaring ito talaga yung sabi nga natin is parang gumunaw ang mundo ng mga naapektuhan nito, or sabi nga yung mga
nadamay dito o napasama dito. Ito yung binabagit ko mga kaibigan, yung usapin sa right sizing. Na isang panawagan naman ng isa sa na right size na aksyonan na ito. Dahil sa marami na po ang na right size na binawian na ng buhay sa iba-ibang paraan. May nagpakamatay, may namatay sa sakit, merong hanggang ngayon nagdurusa, na hanggang ngayon mga kaibigan, imagine that 2019, ano na ngayon, 2025. Sabihin natin nasa 6 years na hanggang ngayon, hanggang ngayon, wala pang aksyon. Hanggang ngayon, wala pang aksyon. Ano na tayo? Sabi nga, parang may may desisyon na ang civil service. Kumbaga, pinanigan sila. Panalo na. Bakit hindi pa maibalik sa pwesto ito mga na right size? So, ito mga kaibigan, yung ibibigay ko sa inyo, no, isang panawagan ng isa sa na right size na walang iba po ang dating empleyado din ng Provincial Government of Sorsogon na si Engineer Manting Villamor. Kasama sa panawagan niya ang buong na right size nung time ng governor pa, si Governor Chis Escudero. Okay? Illegally, that was an illegal dismissal na nangyari sa amin. So, ang order ng Civil Service Commission Region Office Number 5 through Director Attorney Daisy Bragais, Punsalan Bragais, was for us na ibalik sa trabaho and then bayaran kami kung anong dapat bayaran. Kaya lang, hindi po ginawa yun ng Provincial Government of Sorsogon. Instead, nag-file sila ng MR, na motion to review, sa Central Office ng Civil Service Commission, Manila. That was on year 2021. Hanggang ngayon po, wala pa rin desisyon ang Civil Service Commission Central Office sa Manila. Di namin alam kung ano pang hinihintay nila. Mga sir, mga taga Civil Service Commission Central Office, kayo po mismo, ang mga batas ninyo nagsasabi na dapat pag may mga government transactions or may mga complaints, action ng kaagad. This is to help our employees. Kailan kayo mismo ang nagdi-delay ng mga desisyon. Hindi namin alam kung bakit ninyo dinidelay ang mga desisyon na yan. 8 na po sa amin ang namatay, mga sir, mga ma'am, dyan sa Civil Service Commission Central Office. 8 na namatay sa amin. In fact, isa sa kanila nagpakamatay, literal na nagpakamatay, nagbigti, dahil sa kahintay ng desisyon ninyo. Because hanggang ngayon, since 2020, wala na po kami mga trabaho, wala na kami mga pera, wala na kami pambayad sa mga tuition fees ng mga anak namin. May mga anak kami na hindi na nakapag-aral dahil sa nawala na kami ng trabaho at sa katagalan ng desisyon ninyo. May naputulan na kami ng kuryente, may nasara na kami sa ng tubig, may mga loans kami na hindi namin na nabayaran at hanggang ngayon sinisingil kami. Lalo na po ang GSIS. Lumulobo na ang mga utang namin, mga interest ng utang namin sa GSIS. Because of sa pangyayari na ito, na we were illegally dismissed. At ang tagal ninyo mag-decide Civil Service Commission. Please, maawa na kayo. May mga pamilya din kayo. And sana na maintindihan ninyo ang sitwasyon namin. I-release na ninyo ang desisyon, kung ano man yan ang desisyon. But hopefully, paging favorable sa amin. Please, kasi huwag nyo na pong hintayin na may mamatay pa sa amin. May family din kayo. Alam niyo yan. Kaya please, i-release na ninyo ang desisyon, hopefully favorable decision sa kaso namin. Sa ating presidente,
Mr. President, order naman po dito civil service. Although sabi nila, independent commission sila. So ngayon, sino po nag-check ng civil service commission? Kung independent commission sila. Basta kung ano lang ang gusto nila, yun lang ang gagawin nila. Please, Mr. President, do something about this. Sabihan mo sila na i-release na ang desisyon. Hopefully, yung favorable decision sa amin. Kasi wala na naman po kaming kasalanan. We were illegally dismissed. Nagkakamatayan na po kami dito. 230 personnel po ang na-dismiss illegally. So, ang affected po is hindi lang 230 individuals, 230 families po ang affected nito. Yan po ang kagagawan ni then Governor Chis Escudero when he was a governor. Basta lang po kami pinagtatanggal na without following the proper procedure of the law, lalo na yung Republic Act 6656. Very simple na law, hindi ma-implement ng maayos. Itong mga employees dito, mga chief of offices dito sa provincial government of Sorsogon, paano sila naging chief of office when they cannot even implement properly a very simple law? Mr. President, and Civil Service Commission, tingnan nyo po ito. Mga chief of offices kung talagang they are really qualified or they are not fit for the job. Nag-implement sila ng batas na very simple na batas, hindi ma-implement ng tama. Anong klaseng mga professionals to? So sila ang dapat ma-right size, sila ang dapat matanggal sa trabaho. Mr. President, nagmamakawa po kami. Please, pakisabi na po sa Civil Service and sa taga-Civil Service Commission, please help us. Di ba kayo dapat ang nagtutulong sa mga empleyado? Ngayon, this is the time for you to help us. I-release na niya ang favorable decision ng Civil Service Commission sa kaso namin. Please, ngayon na. We cannot wait any longer kasi nagkakamatayan na kami dito. Maraming salamat po. Sana ma-release na ninyo. Salamat po. Yan ang sinasabi natin, ha. Ilan na yung namatay? 8. 8 na ang namatay na right size. Baka kulang pa yan, sabi nila. Pakicheck nito pare kung alin yung na-play mo na, ha. Sinend ko sa'yo dalawa. Pakicheck yung kung alin yung na-play mo na. So, total ang na right size 8 ang namatay sa mga na right size na 200 plus. At ito ay patuloy na nananawagan dahil meron ng mga may sakit. Kumbaga, pinagtrabahoan din nila ito ng matagal na panahon. At sila ay merong appointment mula sa Civil Service Commission. Ang pinagtataka natin, bakit ganito ang kinalagyan, yung kinasadlakan ng buhay nila? Out of those 200 plus na right size, hanggang ngayon, wala pa silang nakakamit na hustisya. May mga namatay na, meron ng pinutulan ng paa dahilan sa diabetic, merong nagdadialysis, merong hanggang ngayon ng katenga, walang hanap buhay. Nasa naman lang is mabigyan agad ito ng agarang aksyon. Hindi na nga ito agarang aksyon dahil 6 years na ang nakalipas. Or sabihin natin 5 years. Dahil 2025 na ngayon. Sabihin natin 5 years na ang nakalipas. Dahil pag-upo that time ni Senator Chis Escudero as governor, I think lumipas pa ang 1 taon bago na-aproban ang right sizing or na-implement.
Ngayon, 5 years na ang nakalipas, marapat naman siguro na makamtan na nila yung pinaglalaban nila na kung saan alam naman natin na ito ay pinagtrabahuan din nila. Sabi ko nga, hindi madali-dali ang mapasok sa gobyerno. Ito po, meron kang appointment galing sa Civil Service Commission. 'Di ba? Meron ka dapat appointment na makukuha galing sa Civil Service Commission bago ka makapagtrabaho. At ang nakakapagtaka, dahilan lang sa isang ordinance ng sangguniang panlalawigan, parang mas naging powerful pa ang isang ordinance sa civil service. Ito ang kinatigan ng ating namumuno sa gobyerno sa probinsya na imbes na isang guni sa civil service, in-implement nila itong ordinansa na nag-cause ng pagka-right size ng ating mga empleyado, mga regular employee ng provincial capital. Sa iba't ibang dako ng Sorsogon, meron sa Irusin, meron sa Kumadkad, dyan sa ospital, kung saang lupalop, meron sa provincial hospital, sa provincial engineering office, dyan mismo sa loob ng provincial capital. Kaya a total of 200 plus ang right size. At ito yung nakakapanlumo na ang usapan, pag na-right size ka, parang kaliwaan yung bayaran. Pero, hindi na kumibo ang mga na-right size, basta ang hangad lang sana nila is mabayaran. Ang problema, hindi na nga nabayaran, hindi pa naibalik sa pwesto. Mga kaibigan, yung pinalabas ko kanina is the second part yon. Medyo nagkamalitan ng play At this time, ipi-play po natin ang first part nung naging pahayag ni Engineer Manting Villamor. Darito po. Magandang buhay mga kapatid. Ako po si Amancio Pedro A. Villamor. Isa po akong engineer. Ako po isang pensioner na ngayon and retired. Forced to retire personnel ng Provincial Government of Sorsogon noong October of 2020. Na force po ako to retire dahil po sa implementation ng right sizing program ng Provincial Government of Sorsogon noong year 2020. In year 2020 po is the height of the pandemic na COVID-19. Tinanggal po kami dahil nga po sa nag-implement ng Provincial Government of Sorsogon ng right sizing program. Ang nangyari po sa right sizing program, hindi naman talagang totoong right sizing program yun. Actually, it was a removal or an illegal termination from office sa mga empleyado ng Sorsogon Provincial Government na noong ang governor namin ay ang ngayong Senate President ng NCG, si Escudero. Pinagtatanggal po kami, pinagyan kami ng sulat na kami tatanggalin na sa trabaho at babayaran ng separation pay at iba pang mga separation benefits. However, pagkatanggal sa amin noong October 2020, wala na kaming na-receive kahit konting amount or benefit na supposedly para sa amin. And besides, hindi naman talaga kami dapat maka-receive doon because
mali nga po ang pagka-implement nila ng right sizing program. Hindi naman po kami nagreklamo ng program because ang right sizing program is actually allowed by law. And it is allowed by law kasi may mga legal basis sila. Isa sa legal basis is the Republic Act 6656, which is the 6656, which is the Security of Tenure Act. Another is nandiyan po rin yan sa konstitusyon natin na pwede tayo mag-reorganize because ang right sizing actually is reorganization. Nandiyan din po yan sa local government code na pwede na tayo mag-reorganize. However, the right sizing program was not implemented correctly and properly. Hindi nga namin malaman bakit nagkamali sila ng pag-implement. Samantalang napapaligiran sila ng abogado noon doon sa provincial government of Sorsogon during the time of Jesus Cordero. So, doon yun nga, ang nangyari, pinagtatanggal lang kami with that basis. Hindi nga kami pinatawag to hear us kung ano ang sentiments namin. Basta lang na pinagtatanggal. Another thing is that ako po ay yung dati po akong president ng Sorsogon Provincial Government Employees Union at ako po nag-organize nito. Sabi po sa Republic Act 6656, dapat daw pag may mga i-implement ang provincial government sa mismo sa mga programa, the union or the president, at least the president should be notified and should know na may mga i-implement sila na program like the right sizing program. Ngayon, ako po hindi po ako pinatawag ng to represent sana the rank and file employees of the provincial government. Kaya never po ako pinatawag. So, in-implement lang nila diretso, and yun nga nangyari, pinagtatanggal kami without even notifying us na kung anong reason. Basta pinagtatanggal lang kami dahil daw pag-implementa sila ng right sizing program and with the promises through a letter, nasa letter, na may mga computation pa nga ng mga pambayad sa amin. However, hanggang ngayon po, since 2020, hindi pa kami binabayaran. We already filed a case sa Civil Service Commission Regional Office number 5 ng case namin, and na-desisyon ng kaagad po ng Regional Office last 2021, year 2021. Ang bilis po magawa ng desisyon ng Regional Office number 5 Civil Service Commission. Maraming salamat po kay Attorney Daisy Punsalan Bragais sa napakabilis mo na aksyon sa aming final na case. Salamat po, ma'am. We salute you, ma'am. Continue the good work po, ma'am. Kaya lang po, nanalo kami po doon, and the decision is that yung right sizing program was implemented. Yan. So, narinig ninyo mga kaibigan ang panawagan ni Engineer Mantig Villamor, ang isa sa na-right size. Dati rin siyang president ng mga provincial government employees. Di ba? Hindi po ako nagkamali ng sinabi ko kanina na yun nga ang naging masamang kapalaran nila, na wala silang natanggap nang sila ay mag-undergo sa right sizing. Nang usapan, yung mga benefits yung may bibigay sa kanila, at saka yung tenure of service maibibigay. Kaso ang nangyari, ni isang kusing wala silang nakuha. Kaya isa po tayo sa nakikiisa sa panawagan ng mga na-right size na parang awa nyo na, ibigay nyo na yung para sa kanila. Diba? Parang awa nyo na.
ako po ay nakikiusap na po tayo kay Governor Buboy Amor na sana po maibigay na natin ito. Kumbaga, pinagtrabahoan din nila ito. Pinagpawisan, pinaghirapan, at sila ay sumuong din sa proseso na bago sila na regular dyan is through the appointment from Civil Service Commission. Wag na po tayo magturuan. Wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Sa ngalan ng ating pagiging isang leader, naniniwala po ako na ang ating gobernador ay bukas palad sa ganitong usapin nga sana po, Gob, maibigay na rin natin ito sa kanila. Dahil sabihin natin, 8 na ang namatay, meron pang nagpakamatay sa iba't ibang dahilan. Hindi kinaya ng pressure, hindi kinaya yung nangyari sa kanila, at higit sa lahat, parang ang hirap na nito na hindi na sila naghangad na makabalik pa sa pwesto dahil alam naman natin kailangan na right size dahil sobra sa empleyado. So hindi na sila, kahit hindi na sila makabalik, mabayaran lang ang pinagtrabahuan nila. Kaya sana po tayo ay nakikiusap din sa pamunuan ng ating gobyerno na mabigyang pansin ito. Mabigyan ng kaukulang pansin na sana wag nang dumating yung oras na madagdagan pa yung mga hinanakit. Madagdagan pa yung pagdurusa ng mga na right size. Now, alam po natin, walang ibang makakasolve nito ang ating gobernador, si Governor Buboy Amor. Dahil siya po ang presenteng gobernador ngayon at alam naman natin, Gob, na ikaw lang ang pag-asa ng mga na right size na ito. Na ako po, kahit wala akong koneksyon sa mga na right size, pero bilang isang sorsoganon, bilang isang individual na persona, alam ko po yung pakiramdam ng isang mawalan ng trabaho at wala man lang ni isang kusing na na-receive. Nagtrabaho ng para sa kanila. May comment po dito si Ma'am Jennifer Matabuena Ubungin, isa po sa na right size din. May desisyon na CSC Region 5 na ibalik sinda sa trabaho. Tsaka back wage, pero hindi nila ginawa. Bagkus nag-apila ang Kapitolyo at dinala sa Manila CSC. Pero hanggang ngayon, di nila nilalabas yung desisyon from CSC Manila. Nakarating na pala ito sa Manila. Kung ano ang desisyon, may naman dito siguro may kaukulang budget naman na mapagkukunan nito. Sabi nga, kahit lang, hindi naman siguro, kahit mag-usap-usap na lang, pwedeng bayaran niya ng pakonti-konti. At least meron silang mapagsimulan ng kabuhayan nila. Diba? Makapagsimula ng kabuhayan, makapagpatuloy ng pag-aaral. Yung mga, nung time na yun is, na maraming mga anak ang persahang tumigil sa pag-aaral dahil yun nga ang inaasahan nila, yung pagiging empleyado ng kanilang ama or ina, tapos bigla pang nawalan ng trabaho. Kaya marapat lang po na tayo nakikiusap sa pamunuan ng Provincial Capital with the leadership of Governor Buboy Amor na sana po maibigay nyo na po ang matagal nang minimithi from October 2020 up to this present. Kahit ako, ma'am, hindi ko na hihilingin na makabalik pa. Maibigay lang yung karampatang pera na para makapagsimula ng kabuhayan.
ang ating mga na right size. Bigyan natin sila ng pagkakataon na makapamuhay ulit. Dahil sabi nga natin, yung iba dyan, merong 19 years, meron pang 20 years, 19 years, merong 20 o pababa, na sa matagal na panahon, pinagserbisyuhan din nila yan. Wala po tayong ibang pakiusap. Or baka isipin ninyo, baka tayo ay maabogado sa mga na-right size. Hindi po. Ito po ay pinaabot sa atin na panawagan dahil sa ating pagbibigyan ng serbisyo publiko, kaya isinairin natin yan dito. Kasama po ako sa umaapila na tapusin na po natin ito. Ibigay natin yung para sa kanila. Para po, sabi ko nga, makapagsimula rin sila ng panibagong pamumuhay na hindi yung matapos na yung iniisip nila na kailan kaya darating yung para sa akin. Na ito, alam natin na pinagtrabahuan nila ito, dapat maibigay na sa kanila. 200 plus po na empleyado ang na right size. Walang kumontra dahil nga sabi ni Engineer Manting, nasa batas naman daw ito. Pero may kaukulan din nakapaloob sa batas na ibigay din sana ang para sa kanila. Ibigay ang nararapat na bayad, kabayaran sa kanilang serbisyo. At nang makapagsimula din sila ng kanilang pamumuhay. Yan po mga kaibigan. Sana kahit paano makarating ito sa ating gobernador na mapatawag itong mga na right size, pati yung pamilya ng mga namatay na. Alam ko po na merong gininto ang puso ng ating gobernador, si Boboy Amor, na dinggin ang mga hinaing na ito. So mga kaibigan, sa ngalan po ng buong staff ng Bicol TV Sorsogon, ako po ay namamaalam na sa ating programa ngayong araw na ito. Babalik po tayo bukas, same time, same place, same station, Bicol TV Sorsogon. At sa lahat po na gustong magpaabot ng mga reaksyon, komento, ipaabot lang po dito sa ating programa, Monday to Friday, 7 to 8, Monday and Wednesday, 7 to 8, and from Tuesday, Thursday and Friday, 8 to 9. So magandang umaga po sa inyong lahat. At sana po, dalangin ko na magkaisa na tayo sa programang ito, or magkaisa tayo sa usapin ito. Magkasundo na po sa magkaroon na ng usapan sa between the provincial government at itong mga na right size. Sa muli ang inyong likod, si Rosario Amistoso, na maalam na po para sa ating programang Isyu Ora Mismo. Magandang umaga po. Asin Diyos mabalos. Isyu Ora Mismo. Isyu pampubliko. Isyu pagklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo Ora Mismo. Isyu Ora Mismo sa Bicol TV.